Isa na namang edisyon ng Iparas kay Paras. Ngayon po'y araw ng Miyerkules, October 5, 2022. Magandang hapon, ako po ang inyong radyoman, Eli Saludar. Siyempre kasama po natin si Secretary Jing Paras. Secretary, magandang hapon. Magandang hapon din sa ating mga kababayan, ating mga kaibigan dyan, ating mga kamag-anak, kapamilya. Ito po ang inyong programa. Sa muli pa, andito kami ni Eli sa ating Iparas kay Paras. At this afternoon, mukhang umiinit yung issue tungkol sa pagliwaliw, pagpamamasyal ni Mr. Marcos Macoy Jr. sa Singapore para manood lamang sa isang napaka luxurious na F1 races. Pero ano raw nangalap na ng investment. Pag ganyan pala, lahat pala ng mga presidente, pag may mga ganyang Grand Prix, punta tayo dyan para makakuha tayo ng investment. Para makakuha tayo ng investment. Napakababaw talaga. Anyway, ito, isang very prominent na member ng Congress, panahon pa namin, andyan na yan, at respected yan sa member ng opposition, si Congressman Edsel Lagman. Pakinggan natin po kung anong sinasabi niya. Sinasabi niya, insensitive, kalos, ano pa ba? Manhid. Yun. Little did we know that when President Marcos said full speed ahead, he was referring to the Singapore Grand Prix. Ganun pala kabilis ang administration basta sa pagliwaliw, pamamanood ng mga kung irrelevant na mga bagay-bagay para sa ating gobyerno ay full speed ahead pala siya. Ito galing kay Congressman Edsel Lagman. At ano pong sagot ng ating butihing bago ka-o-taking lang na Executive Secretary? Alam mo, ito si Bersamin, no? Eli. Si former CJ Bersamin. Nirespeto ko yan bilang CJ. But as a person, I have not really thought about I have not formed my own opinion of him kasi maraming kwento tungkol sa kanya at saka yung kanyang grupo about corruption in the Supreme Court, but that's neither here nor there. Pero when it comes to a former Chief Justice, alam mo, mayroon tayong 3 branches of government, Eli. Mayroon tayong executive, mayroon tayong legislative, mayroon tayong judiciary. And co-equal branch yan, di ba? Tama. Pagka naging head ka ng each branch, equal yan sa Pangulo, equal yan sa Speaker or Senate President at Chief Justice. Nagtataka ako, I don't know if this guy is really desperate na nagpakumbaba. He has already attained the highest position for a legal luminary as Chief Justice. Hindi ko alam bakit siya nagpakumbaba at bumaba pa dito bilang isang clerk ng presidente. Yung mga okay lang yan sila Bingbong Medialdea dahil these are practicing lawyers. Pero for any lawyer, the dream of any lawyer is to attain the highest position, which is the Chief Justice. And yet this guy has, I would not say shame himself, but has gone down to become a runner or a clerical boy of the president. Kaya nga ito, tingnan mo yung pinagsasabi nitong former CJ na ito, tungkol sa pagdepensa niya sa trip ni Marcos doon sa Singapore. Pakinggan natin po itong Chief Justice. Mukhang nawala siya sa pag-iisip Okay. Nasaan na yung video? So, if the president is entitled to his private time, if that was, let's assume na private time niya yon, kasi he chose to be
to go there for a specific purpose na manood. Yun ang primary niya. No? But he could go there also for other purposes, equally important. You may not call that a state visit, but nonetheless, it is not any less covered by that law, which accords great importance and value to the welfare of the first family. No? Nakakahiya ka po, CJ Bersamin. Tama na, no? Nakakahiya po yung pinagsasabi niya na private, he's in a private trip. But maski daw private trip, pwede pa daw masyadong parang. Kasi ang sinasabi niya, itong si Pangulong Marcos ay nakakilala, nakasalamuha ng napakaraming tao who were very relevant to our business activities or the running of our government. Yun ang sabi niya. Anak ng wedding naman, Mr. Chief Justice, ano ba naman pinagsasabi mo? I mean, with your respect. Pumunta lang yan doon. Siyempre, kung makatabi mo yung isang ibig sabihin, you are already working for the government. Magkatabi mo o mapakilala sa iyo yung isang mayaman. Oo. Na ang purpose din ay manood doon. Those guys are not there to do business. At So, ang sinasabi pa yung that the funding source for the trip is irrelevant. Pakinggan natin. Pakinggan sabi. natin itong isang bubo na naman niya. Nasaan na yun? But if that was the trip of the president, no? You don't need to be too particular about where the funds were sourced. No? Kasi he was still performing his job as president when he was abroad, no? Although that is not an official state visit. Okay? And based on what you read in the media, print media, I came across that material sa Inquirer. Sino ba Inquirer dito? Yes. Di ba, nag-report kayo doon about the president. If you will go by that account, he met there with many people who were very relevant to our business activities or the Okay, running. tama na. Too much of irrelevant statement, no? I mean, with due respect po, Chief Justice, who is now the clerk of the president, alam mo namin gusto mong depensahan ang ating Pangulo, pero napaka indefensible yung ginawa niya. I mean, he's wasting people's money. I would really certainly believe that he did spend people's money. So, irrelevant pala yung public funds. Presuming. Sabi niya. Presuming, hindi siya nag-iisip Oo. It doesn't matter daw kung sinong mag-spend. Oo. In fact, he even says that kung may pera lang siya, siyang pwede mag-spend. Mahirap yan. Can you think again, Chief Justice, Mr. ES and Mr. Clerk? Can you think again po? Kung halimbawa, yung kasama niyang mga businessmen ang naggumastos, is that proper and right for a president to receive gifts? Nasa batas po yan Akala ko, nag-aaral ka naging justice ka ng Supreme Court Ha? With due respect po. Kung halimbawa, yung kasama niya, mamaya ipakita namin kung sino yung mga milyonaryong kasama niya ng mga businessmen sa bansa natin. Can you imagine? They are the ones spending for the leisurely trip of the president. Don't you think these people will not ask for any favors? Mahirap Ha? yan. Ricky? Ito, si mahirap. Ricky, nakarating lang. And Eli, what do you think? Coming from the Chief Justice, I don't know, he was just so eager to defend the President, McCoy Jr., he got out of hand. He got out of his way, his thoughts. So, Secretary, ibig sabihin pala, yung schedule ng Pangulo, fair game yan sa mga may pera. Yes. Kasi pwede pala Diba? siyang imbitahin, Eric Clapton concert, sino bang gumastos doon? Yung mga restaurants na Concert siguro, restaurants, medyo mura-mura lang yan. Mura-mura lang yan. Pero itong... Pero mahina $300, mura-mura na yan. Eric Clapton? Oy, malaki yun. Malaki na. Kasi 1,000 ba? special concert yan. At saka very popular yung guy na yan, no? He's the father of a very famous Hollywood actress. So, yun nga po, no? At yan ang depensa
ng Little President. Let's discuss it sige. kasi this is very dangerous. Oo nga. Kasi May ganun thinking. a ano? former Chief Justice is now accepting lowering his prestige Statue. and stature to become a clerk of the President. Correct. Ah. Now, apart from that, hindi siya nag-isip. He was just too eager to defend the President. But he utters words that out of this world. Like, irrelevant yung expenses. My God, Chief Justice, ano po bang, what's so irrelevant about it? Eh kung yung kanyang mga kasama, si Inigo Subel, si Aboitiz. Kevin Tan, Si Yeda at saka yata yung nandun. isang, mayroon pa siyang isang Bombay na kasama na nagpapa 5-6 sa ating bansa. Oo. Kawawa yung mga taong bayan, yung kasama mo, kinukunan ng matataas na interest. And yet, you're proud to be with them in a picture. Pakita nga natin yung picture. Yan, pakita po natin. Pakita natin yung picture nitong mga kasama niya. Ayan. Hindi yan, Ito hindi yan. si Hindi yan, Prime mali yan. Minister. Hindi, para dun sa mga nakikinig sa atin sa radyo, yung isa pong pinakita naming photo, 3 po yung nandun. Sa kaliwa ay si First Lady Lisa Araneta Marcos. Sa gitna po, ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At doon po sa towering sa kanan ay walang iba kundi si Prime Minister Oh yes. ng Singapore. Well, natural kasi head of state ka. Whether he likes it or not, he is duty bound to entertain you. Correct, Diba? oo. Ito, may kasama siyang mga Ayan. Tingnan mo Fast and Furious Friends. Uy, Inigo Sobel, uy, Kevin Tan, uy. and 5-6 magnate, 5-6. Yung nagpapahiram ng 5-6. Nagpapautang. He's proud to be with these guys. My Si God. Rahan Utam Chandani. Halimbawa, i-apply natin yung dinadaldal ni Chief Justice Na baka dyan siya utang sekretary para pambayad ng utang naman natin. baka siguro 5-6. Wala tayong pera ngayon I-apply natin yung sinasabi. Ikaw nagsabi na irrelevant. Irrelevant daw. Hindi, pero merong batas sa Secretary Jing May batas. na para po sa lahat po ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno na maging simple ang pamumuhay. Simple ang pamumuhay. Pero mayroon ding batas na bawal tumanggap ng regalo. Regalo. Ayan, tama, meron din. Even Christmas gifts nga bawal. So, halimbawa, i-apply natin yung sinabi ni irrelevant daw yung where the source of funds was used in the trip. What if it comes from this 5-6 magnate? Or it comes from this mega world magnate, Kevin Tan. By the way, aren't you able to recall that the mega world is under investigation? Ito, Ayan. BIR branch says it has closure Order authority versus Mega World. So, wouldn't this guy be willing to spend for BBM, if ever? Para mawala yung kanyang investigation sa BIR? Whether or not ginawa nila, pwede kang mag-surmise, di ba? Kasi, di ba, pwede kang because we are just applying the statement of Chief Justice. Pero meron mismong pahayag na yan si BBM mismo. Ano sabi? Ito talaga yung kanyang binasag na yung kanyang katahimikan dito po sa talagang binabatikos Finally, na we should weekend trip hear from him. to Singapore. Sa kanyang Facebook post at sinabi niya na yung kanyang biyahe raw po sa Singapore was very productive. Okay. Ito pa, sabi niya, i-quote ko lang They say that playing golf is the best way to drum up business, but I say it's Formula 1. Sabi po ni PBBM. So, ibig sabihin Iba pala, kung golf. hindi lang magiging isang beses na makikita natin So siya na F1 sa sa Grand kanya. Prix. Kung sa iba raw, di ba, nag-golf para sa kanilang, di ba, yung mga kung ano mga business. Sa kanya naman F1. Napakalayo naman nung So malamang yan, na yun, analogy. Secretary, kung magkaroon ulit tayo ng West Philippine Sea controversy with China,
ibig bagang sabihin yung pupunta sila ng Singapore, pati yung Chinese Hindi, katulad President nung sa Singapore. katulad nung controversy noon, yung ZTE. CTE. Oh, di ba naging controversial 'yon? Oo. Ha? Na yung dating pangulo ay nakipaglaro ng golf doon sa China. Tama. Oo. Hindi, pero ito naman, Is that, Grand Prix ngayon to. Is that the way? So each and every time na may papakiusap siya alam kung mo, kanino, Mr. BBM, kailangan pumunta doon sa Grand Prix. na mismo yung analogy ng pinag-example mo. Ang golf, iba sa F1. Si Eli, napaka magaling ng golfer ito. Single Sa hand golf, capper you yan. play 5 hours with people just... Magkano pinakamahal na green fee? Siguro 5,000, 5,000 pesos. No, but 5,975. it's not the money. It's 7,500. green fee. ang kinumpare niya kasi yung time Yung spent. time, okay. spent. That's time. Ito pa, meron pa siya dyan, ha? Parang golf daw yun. Ito, siguro para sabihin natin, kunin natin din yung kanyang pahayag. Sabi niya, what a productive weekend. It was fulfilling to have been invited alongside several dignitaries and to have met new business friends who showed that they are ready and willing to invest in the Philippines. Yan po sabi ng Pangulo. Ibig sabihin niyan, Secretary, parang ganito ang sinasabi nila. Kung nag-golf siya, wala, ibig sabihin walang problema. Kung nag-golf. Hindi, sinasabi Pero it's niya, hindi ang kanya, sa iba golf, ako, pareho lang Kaya, daw. kaya nga, F1. so kung nag-golf sa Singapore nung panahon na yon, wala dapat problema? meron din siguro. Meron pa rin. Di ba? No. Whether nag-golf ka o nag-Grand Prix ka nung panahon na yon, ang point was, wala ka dito nun nung may bagyo at Yes. maraming tinatamaan. Oo. That's the precise. Kahit na nagpompang kasi na ni Prime Kahit pag Minister. O kahit nag-nightclub pa siya doon, hindi yun eh. Yung sinasabi ni Lagman na insensitivity. yes. That's the core Callous. issue. That's the word used by Oo. Edsel Lagman. Kung sasabihin mo na productive, nasaan? How many millions ang nakuha mo doon? Maybe Wala naman. Galing sa bibig niya yan at saka sa kanyang tweet. Was that a tweet? Secretary. Or Sa Facebook post niya. Facebook. Or we will now try to dare him, Mr. Marcos. Ano po ang dala mo na bacon? Kasi you met with kings. You met with princes. You met with top businessmen Oligarch, of the actually. world, mga oligarchs. Can you tell us exactly what you have brought to the Philippines when you return these days? Ano po? Can you dapat po iladlad nyo sa ating mga kababayan na importante nakakuha ka ng ganito para itatapal natin sa kahirapan ng ating bansa. Tama. Yung mga nag-suffer doon sa typhoon, yung mga kakulangan ngayon ng mga benta sa palengke, yung nag-suffer dahil sa dollar exchange, o yung bang nadali mong mga investments, pwede mo bang sabihin at i-compare natin dito sa losses na nangyayari sa ating bansa? Kasi yung productivity- Is that at par, Mr. President Macoy Jr.? Oo. Kasi ang isang standard ng pagiging productive, yung pagiging effective. Ito ba yung mga dinala niya doon, maging effective para malower man lang ang kahirapan dito? Yes. Pati yung mga prices. O baka ang tingin niya, Isang tanong. Oo. Isang tanong. Mayroon ka bang ito, maganda ito para sa bansa. Kung nagawa niya ito, ay sasaludo tayo. Mayroon ka bang na-negotiate na mga bagong opportunity for our workers to work in Singapore? Have you gotten a deal with the Prime Minister who invited you na mag-open ng mga positions for nurses, for therapists? or for professionals, di ba? Oo, Bilang for professionals. Kasi nandun yung Minister ng Labor eh. Pakita mo sa amin. Dapat yun sana ang inano niya, di ba? Para ang taong bayan will swarm on you. Eh ngayon, diba? ang nagiging isip secretary, baka napakiusapan niya yung 5-6 na wag muna maningil.
Baka yun. Baka at saka si mag-uutos to sa mga- ito si Inigo, kaibigan ko yan eh. Oo, okay yan, kababata okay. niya yan eh. Oh, kababata. Pero katsup-chup din siguro yan eh. Hindi naman. Di ba? Hindi naman. Okay naman. Well, Tingnan natin anyway, si Inigo. si Inigo, Ay, Inigo mga nakikinig. si Inigo, Kaibigan natin matalik. ano yan, partner ng San Miguel. Oo, di partner ko rin yan. So, Partner mo rin. Kasi mukhang mayaman ka naman. Parang San Miguel Corporation. Mukha lang akong mayaman. business mo, eh. Mukha lang akong mayaman. Pero mahirap tayo. So, Well, anyway, yun ang point. We are just applying the statement of Chief Justice former Okay. Bersamin Di ba masakit na- irrelevant daw yung gagastusin doon. Ay nako, bakit naman irrelevant? Kung si Inigo ang gumastos, hindi, okay Hindi lang. kaya- Hindi okay yun kasi Hindi. pag negosyante, di ba? hindi Oo, kaya... pero meron ba Hindi- siyang kontrobersya? That's Kahit na why. wala. Siyempre, stockholder ng San Miguel. Ang daming kontrata ang San Ang Miguel. daming Ikaw kontrata. naman, mababaw naman. Hindi, si Kevin Tan pwede pa. Hindi, kahit Kasi sino. Lahat merong yan ano, na businessmen. Kasi Oo. hindi, maano yung masususpechahan na, oo. hindi, pagdududahan na, naku, may ano to, May may kapalit. pinapakiusap. Oh, may ganun. Actually, to be honest, Indigo Subel is an investor of Apo Printing. Mhm. In fact, naging Ah, controversial sa yan. PCO, ayan sa Oo, OPS. under sa PCO yan. Ayun, hindi ko alam yun. Alam ko yun. Mhm. Oh, Okay. So, he is the one funding that. Oo. And Apo Printing is the one printing all our forms. Mhm. Even ballots for election. Okay. So, what if nagbago yung hangin, iba na yung kontratista. Di ba pwede mong lapitan, boss, wag mo namang tanggalin yung kontrata ko doon. Ha? Ito akong Pero you hit ako dahil- magbayad ng $8,000 ng mga tickets sa inyo. Di ba? I mean, I'm just making it relevant. Well, totoo Kasi naman sabi yan. ni CJ, irrelevant daw yung Kung sino. kung sinong gumastos. Oo. No, I mean, Or kung saan nagmula yung pondo. tayo, ano lang tayo. Oo. Ito nga, sabi nga ng ating Pangulong Duterte, siguro mayroon siyang tape message yan or ano, na maging fiscalizer siya. Tayo rin, we're just like the president, former president, na pupunain natin yung mga kapupuna. Di ba? Nandiyan ba yung statement ng ating dating Pangulo? Yung kahapon. Oo. Anyway, yung sinasabi nating Pangulo, hindi tayo magsawalang kibo. Kung may Yes. nakikita tayong kamalian, kinakailangan po natin sabihin yan. Dahil alam mo, Secretary, sinasabi na hindi kasi kapekean yung sinasabi ni dating Pangulo. The truth is, kung tunay kang kaibigan, masama man o hindi, ang isang issue na nakakapekto sa kaibigan mo, kinakailangan mong sabihin. Ano ba yung sinabi niya? Nandyan sa ano mo? Kanina. Kahapon. Hindi ba sabi ng dating Pangulo? Kahapon yun. My God, he's really a weak leader. Okay, at samantala, dito rin naman sa issue yung di ba, kahapon secretary. Oo, Dami yung mga Percy. nag-resign. Oo. Okay, Nag-resign sa gabinete. ang very prominent nito, ito po ang tinatawagan ko siya kanina dahil personal friend ko ito si Soljen Kalida. Ito ang wala na, hindi na bali yung isa kasi talagang Hindi, palpak naman talaga yun. nag-resign nag-ano yon. Pero ang report, itong si Joe Calida ay nagpaalam talaga daw ng personal Nagpaalam? dahil sa karamdaman eh. Yan ang sabi. I don't know kasi kailangan malakas ang ano niyan eh. Pwede malakas naman yan. Pero may pampalakas, di ba? Oo, papalakas yan. hindi. With due respect, siguro i-analyze natin. Siguro, at kung makausap mo rin, ma-interview natin Well, minsan. I was calling him kanina. But ako, my presumption is that baka pinahinto sa kanyang mga at saka sabi ni Joe, Aha. ay hindi po ako hinto kasi matino po ang tao ako eh. Talaga mag-iimbestiga ako sa mga So, ang baka, ang ano mo lang, ang nagkakaroon perception, ng crossfire. Kasi baka may mga pinapatakpan. pinapa-absuelto. Wag mo pakialaman yan. Wag mo nang Parang ganun. anuhin yan. Kasi tulad na itong yung laptop. Laptop mo. Mayroon akong i-reveal later on napaka-prominent yung contractor niyan. Ha? Totoo naman. At ito hindi lamang sa laptop pati sa
yung katandem ng Parmalee. Mhm. Involved din yan. Mga 4 billion na nakuhang kontrata niyan. Ang 4 laki niyan, billion. Oo. Pero hindi medical related. Medical. medical mga Parmalee nga face eh. mask, mga Parmalee, overpriced. Ah, Alam ko pa okay. yung factory na May tinayo gulay. yan eh. Hindi ko lang muna sasabihin. Pero ngayon, powerful na itong guy na ito. Nag-contribute yata ng malaki sa nagpahiram pa ng Election. kanyang chopper. We will reveal that in due time. Due time. Oh. So, pinagsubaybayan lang muna natin yung investigation as far as the Senate is concerned on the laptop. Laptop, Kinorner yung laptop, construction. kinorner pa yung supply ng mga face mask, mga dahil Pero construction company. construction company. So how can you be Hindi ba yan yung sinasabing na divest na yung I Sabi will nga. not say it for now. But in due time, we will not stop on exposing these people. Baka face mask naman para sa mga construction worker. maganda ang committee niyan, Secretary. Maganda, napakaganda. Busy-busy siya. ngayon. Yayaman ka talaga diyan sa committee na yan kasi yung dating chairman hindi naman igorot or hindi naman lokal. Alam mo yung kanyang pinuntahan na probinsya, for so many years ang nai-elect lang doon. Igorot. Takaran mismo. Tama. Oh. Taga-Benguet. Indigenous. Hindi yun. Pero Yung mga binuhusan ng milyon, Pondo. bilyon ng pondo. Naging kongresista doon. Wow. dati party Pero hindi list. native. Party Hindi, list party lang. list siya. Party list lang Ngayon, dati. naging congressional Tama naman. May clip pa nga, apelido, may clip. Ang kinwestiyon pa nga, paano naman, first termer na party list, naging chairman ng the most powerful committee. Ngayon, party ang list Congress. din ang chairman Party list din to Chairman, di ba? We will reveal in due time kung Yes. sino ito. Ah. And we will expose everything that pertains to this man. Yes, Okay. so ito po yung mga resignation at sinasabi nga, sabi nga ni Congressman Edsel Lagman, talagang, at least ito yung talagang mas maganda magkakaroon ng pagkakataon na makakuha pa, magsuri pa ng mga appointees para Yes. kapalit dito. Well, it's now the role of the CA. I think the fact that McCoy Jr. has opened the door to tell the Congress na ako nga nagbalasa din ako. Then it signals the members of the commission on appointment na magbalasa din kayo. Tama. Otherwise you're not gonna perform your job. Na? Siguro, Secretary, kahit na hindi pa umaabot sa CA, dapat sa yung sinasabi nilang search committee, doon pa lang nasusuri na ng Dapat. Paano yung Diba? search committee? Yun yung mga pinagtatalsik ngayon. Oo. Ay, ang chairman noon, yung irrelevant na ngayon na sabi ni Chief Justice, we don't know about, we have not heard. Meron again. akong may pinadala sa aking statement. Ano? Itong si sige. Attorney Victor Rodriguez. Anong statement? Anong statement? We're so interested. Exclusive ito, exclusive. Ito may Okay. statement siya, no? I Okay. confirm that I have completely excited the administration of President Bongbong Marcos after having spoken to him at length about my wish to spend most of my time with my family. A very personal decision that was happily made. Sabi niya. At as per my continued silence on matters related to my previous position as the Executive Secretary, the fundamental reason for this is the fact that all communications that have transpired between the President and myself are absolutely privileged. Nako, may mga... Absolutely privileged. May mga sikreto pala Ibig ito. sabihin, kliyente niya ang Pangulo. Absolutely Sabi niya, privileged. Something which I shall continue to honor in full recognition of the respect to both the Office of the President and Office of the Executive Secretary. Sa US, hindi pwede yung complete privilege kasi Teka, anong ibig sabihin nun? nire-raid nga ng FBI yung Mar-a-Lago diba? Hindi, anong ibig sabihin nun, Secretary? Na Di ba yung- may presidential legal advisor tayo mayroon silang na council ng Pangulo? Hindi. Anong ini-insinuate mayroon dito ni silang Vic? personal na sikreto. May
usapan ni BBM na sabi siguro ni BBM, Nasa kanila na lang daw. sabi siguro ni BBM, pare, marami kang alam sa akin, wag mo namang sabihin. Oo. Pare, yung mga ano diyan, mga ano mo diyan yung senior mo sa akin wag mo nang Oo. Ito pa. Sabi niya pa, sabi niya. Privilege communication. Ito pa, I have been ridiculed, maligned, and subjected to baseless and unfair commentaries on all conceivable platforms, but I take solace in the legal aphorism, men in public life may suffer under a hostile or unjust accusation. The wound can be with the balm of a clear conscience. Ayan. Okay. So, Well, it has been an honor. I salute to you, Vic, Mabuhay ka. Victor. Mabuhay ka. So, ibig sabihin nito, Secretary Jing, Ricky, Mm. hindi niya na ipipilit na siya ay maging COS. Hindi na, kasi Wala na. Inayawan kasi na. he was shamed. He was shamed. Alam That's pretty mo, obvious. I mean, with due respect to you, my dear friend, Vic Rodriguez, yung letter mo is exactly in contrast with your action. Mm. Kasi you attempted Mm. you attempted to draw a draft AO1. that you want to be a COS. Galing sa iyo po yan Oo, AO1 daw. So AO1. Administrative order. Bakit Wow. ngayon sinasabi mo na ganun porque hindi ka nakalusot? Mm. Kay JPE, hindi kay lumusot JPE. At Hindi saka, alam mo, wishy-washy yung boss mo. Hindi katulad ni Digong Duterte na to thick and thin, he will defend you. Till death do us part. Yun ang ugali ni Duterte. Kaya nga, he is a strong leader. Yung isa, anong tawag nun? Weak. Parinig natin sa My God, he's really a weak leader. yun ang difference. Mm. Kasi Tama ka kung tunay na lalaki ay talagang sasakupin ka. Mm. Isasaklolo ka. Like ito, very clear example ito, si Duque. Duque. Ang Tama. daming atake, Senate resolution. Lahat na. So, to thick and thin, the President says, no, I will not remove Secretary Duque. And at the end of the day, he was vindicated. Why? Duque really did a good work. Nawala yung natin, yung mga spikes ng Sa COVID. sa COVID. Tama ka. We salute to Duque. O kaya sana tiniming na lang yung out, hindi doon sa 100 days. Di ba? Pero alam mo, Kung talagang hindi palipat- naman tayo nagiging personal dito. Ang sinasabi lang po natin, dapat sana smooth sailing. Oo, Ha? oo. Dapat sana napakaganda sana ng image. Ha? Totoo. Dapat sana, pero first 50 days, ang dami ng controversy. First 70 days, may nag-resign ng mga cabinet. Oh. Ha? At nagtanggal siya. So, ano ba ito? Trial and error? Tama ka. Wala bang magandang gawain diyan sa loob na magiging perfect man lang or near perfect man lang Kung ako lang yan, Secretary. pagpipili ng mga cabinet or government Kung official. ako lang yung secretary, total barkada naman nila si Paquito Ochoa. Ba't di na lang ginawang ES yun? Ay, Diba? baka barkada mo rin. Hindi ko barkada. Ibig sabihin, Bakit yun naman palpak. Kaya nga, sino look pwede at- maging ES? Kung titignan mo dun sa grupo niya. At that time. Kasi si Ben-Hur naman, ayaw ni Ben-Hur. Kaya nga walang gustong tumanggap. O kaya nga, Pero ngayon, baka may gusto nang tumanggap. hindi, nilanggap na ni Lucas eh. Diba? Kasi wala na si Vic Rodriguez. Wala nang Oo. conflict. Kaya nga sabi ni Chief Justice Bersamin na, well, we haven't heard of him. Yan sabi niya. Siguro siya ang nag-block. Siguro sinabi niya, I will not accept the position unless I will be free. Gusto yan solo. I will be free to make useless and irrelevant statements. Hindi, baka neophyte getters na naman yan. Neophyte lang. Tulungan na lang natin. Ito, Tulungan, well-meaning naman to si Lucas okay eh. naman. I mean, Oo. sana po, Chief Justice, with your respect, alam mo naman,
malaking respeto namin sa iyo. Huwag po kayong magiging Trixie Angeles. Oo, reckless. Ngayon naghahanap na yun ng ng press secretary at Apat ang- kinumpirma ng film director na si Paul Soriano na ikinonsidera siya sa nasabing posisyon pero ayaw niya. Ha? Talaga ayaw niya. Ano naman alam Bakit niya? naman siya direktor eh? Ano alam niya? Asawa lang siya nung isang paborito na taga-interview. Hindi, pero magaling siyang director, don't get me wrong. Okay I naman don't know. yan. I Okay haven't na seen person his din yan. movies. Kaya lang, masyadong yung OPS ngayon, Eddie, at maraming responsibility sa baba na kinakailangan niya. May government experience. Yung dapat Hindi, pupunta tsaka mo. talaga- Di ba anak ni ano Totoong yan? media man Anak ka rin. nung dancer Oo. na artista, yung Nestor de Villa? Si Nestor ba? Henares ang alam ko dyan. Titignan mo nga. Anyway. Soriano eh. Anyway, ano natin. I-check natin. Pero definitely, sir, tama naman yung decision niya. Ngayon kung si Gilbert Remulla, anong tingin mo, Eddie? Hindi, Matagal pero nang wala dalawa sa- sila magkapatid sa gabinete. Pwede naman yan. If they're qualified. Oo. Si Gilbert, Bakit? Nawala na ba si Michael Toledo? Hindi, na. nandiyan Kasama pa rin isa niya, rin. kinoconsider din siya. apat yan, apat. Oo, Ang alam yung ko si pinakonsider. Cesar Chavez eh. Yan, kinoconsider. Well, pwede Yung naman. tatay ay yung parents ni Paul Soriano. Ito yung parents niya, Jeric Soriano and Marisa Jeric Soriano. Jeric Soriano. Yung lolo niya, yung Nestor de Villa, yung Ayun, tama ka. Kita mo? Oo, Kasi tama. Soriano Ako hindi ko ang real name ni Nestor de Villa. yan. Oo. Lolo niya yan. Lolo niya. Lolo niya yun. Anyway, tayo ginagalang natin siya pero sorry, itong posisyon na to talagang medyo seryoso ngayon. Pero siya rin kung si mismo. Gilbert, okay din naman yan. Okay din naman. Tsaka talagang dati. Kaya lang matagal na siyang wala sa media. Yun yung problema. At least naging media man ka tapos naging congressman din. Maayos naman yan si Gilbert. I think sa lahat sa kanila, Mike Toledo and I think Cesar Chavez would be Kasi si Cesar may Pero experience sa sabi ko LGU. kay Mike, if Oo. he hears me again, if I hear you, Mike, as a friend, don't accept it. Kasi you're doing very well. You're very credible. Once you get that job, it's Tama ka din. it's a thankless job. Kasi sa totoo lang, Secretary, marami tayong kaibigan na napunta dyan eh. After 6 years, ano nangyari sa career? Wala na. Di ba? Hindi. Tama ka dun yung- Hindi, sinabi depende mo. rin siguro sa magiging bossing mo. Pwede. Pero kung mahirap kasi yung kung maraming yung bossing depensa. mo, maraming tinatago ng mga sikreto, kailangan magsinungaling ka. Oo. Ha? So hindi tagapagsalita, tagapagsinungaling. Ang tawag dyan. Yeah. Kaya nga that's why it's a hard position to do. I think si Cesar would be a great fit. Lahat yan Si Also. Cesar Chavez, si Gilbert Remulla, tsaka si Atty. Mike Toledo. Yan tatlo pare-pareho may rin sa media. Pero may experience. Sa media at sa gobyerno. Ang kailangan mo may managerial skills eh. Pare-parehas yan. May Oo managerial. nga no. Kasi nasa si- Metro Pacific naman si... Diba, ano yan official din yan sa MVP Group Oo. Oo. Si Gilbert Philips naman Mining. nasa Pagcor. Ngayon, pagkor siya. Kasama ni Si Chavez, parang kinuha yata ng DOTR. Undersecretary. DOTR, Sa rails. Sa rails siya eh. Yeah. Sa rails. Kahit sino dyan. Pati si Cesar, nagdaan ng ano yan, city administrator. Di ba? Kumbaga, alam niya sa local, alam din niya sa Pero national. Hindi ko lang alam kung tatanggapin niya yan. Tingnan din ang isang consideration diyan, yung yung ugali. Yung ugali. Oo. Ito ba ay consistent ba yung ugali? Ito galing sa DOTR. Umalis. Kinuha ni Isko, iniwanan si Isko. Oo. Ngayon, DOTR naman. May point ka, may point. Tapos, aalis na naman sa DOTR, maging, Yeah, may point you ka have nga to be dun. consistent You have to be Nasaan ang loyal. loyalty mo? Loyal Diba? to Tama naman. kung konting kibot lang, mamaya ibisto Tampo pa ka yung agad. spokesman, ibisto pa yung mga katotohanan diyan kawawa Yung yung tungkol sa Bicol, yung mga ganun. principal. Ay, yung tungkol sa Bicol na mga nangyayari dati. Hindi ko alam Bata pa. yung mga alam mo. Alam mo maraming sikreto ito si Ricky Boy. Nababasa ko lang yan. Hindi niya Nababasa- sinishare sa atin, Eli. Ha? Nababasa ko lang. Hindi, pero these are good men. Di ba? Wala Undeniably. Naman, wala naman. Oo. Ang importante kasi,
no tinge of corruption. Yes, oo. Yun ang That's number number one. one. And competence. Competent. Number 2. Ha? Oo, May pagmamahal sa bayan, di ba? Oo. Kung may pagmamahal sa bayan, hindi ka magsisinungaling. Oo. Hindi ka pwede dyan. Tama. Oh. Teka, ano nang gagawin ni Tixi? Ano ba Kaya sabi niya you doon should sa... know how to sway. Anong Hindi, gagawin ni Tixi? medical reasons ang ano niya, di ba? Medical. Oh, Eh, di, dapat dati pa siya nag-resign, hindi niya tinanggap. May medical condition pala. Sabi mo nga, sabi niya, yun ang sa sabi resignation. mo nga, ikaw ba nagsabi o siya na Oo. gumastos pa ng para Hindi, gagastos pa lang. para patayin yung apoy? Hindi, si Ricky Montulpo nagsabi. yun. I'm just quoting Montulpo. You're quoting Montulpo. Oo, ang sabi ni Mon, hihiram daw ng 2.5 Alam mo, million. minsan, nagdududa din ako. Siguro, nabasted si Montulpo dyan. Kasi, masyado niyang pinipersonal may beauty naman yan Alam mo si Tulpo, mahilig din sa beauty yan. So, siguro, niligawan niya yan dati at hindi siya sinagot. Nasa kabilang grupo lang kasi. Si Trixie. Di Bakit? ba nagkaroon sila ng away dyan? Ano bang grupo yan? Dating Explain. dating ICC Mon Anong IC? DWIC, di ba? Okay. After dito, punta siya ng IC. Di ba? Okay. Doon na lang tayo. Di ba inquirer yan? Oo, inquirer siya. Tapos nawala, di ba? Hmm. Hindi, bulitin Paano muna sila siya. nag-away Ang ni- unang karera talaga bulitin. Paano sila nag-away ni Trixie? Ako na ngayon ang Yung magmamalites. commercial muna. Ay! Daming alam nito ng mga marites. Daming marites ito. Hindi, may hirap. Siyempre, alam mo, may code tayo, kaya ni Secretary. Pag na-share yan sa golf or kung saan man, atin na lang yan. Going Diba? back to yung tinanong ko kanina, Ricky Eli, yung Kevin Tan, Mm. panay ang dikit kay Pangulo. Mm. Pero, di ba unethical yon? Unethical talaga. Mayroong investigasyon sa kumpanya nyo Mm. na ito, pinanindigan ng BIR Regional Office. Mm. Pero mukhang namaniobra ng National Office. Hindi pa, wala pa naman decision eh. Ha? Wala pang decision. Pero bakit tumahimik ka? Ayun, hindi natin alam. Alamin natin yan. Hindi natin alam Dikdikin yan. natin yan kung anong nangyari at nagkaayusan ba dyan. Mm. Sinong kumita? Teka, in-announce yun before the Grand Prix, di ba? In-announce yan prior Ng BIR. to the assumption of Prior pa. prior to the assumption of office ni BBM. Oh, okay. Tapos medyo na patahimik. Mm. Pero sabi ng BIR, ay hindi, sinabi nila kasi kami nagbabayad sa national. Mm. Yun ang depensa ni Mega World. Mm. Sabi naman ng BIR, this is particularly jurisdictional. Kami ang may jurisdiction ng mga binibili niyong property na hindi kayo nagbabayad ng capital gains Oh, ang capital gains. or nagbabayad ng buwis doon sa acquisitions nyo. Mm. So paano naging kasi daw sila nagbabayad daw, pinagyabang niya na dapat doon sila sa big taxpayer group ng national. Mm. So I don't know kung nakialam si Dominguez or nakialam si Dulay Hindi, anong ibig sabihin ba, or Secretary? nagkakaayusan doon sa taas. Kawawa naman yung gumagawa ng trabaho sa regional office. Anong ibig sabihin nung pag So nandun sa... interviewin natin yung dating yung makakuha naman tayo ng BIR. kopya ng order na sila ha? So Hindi, anong ibig sinong sabihin? pumirma? Meron bang privilege kapag nasa big taxpayer group ka? Hindi, pag big taxpayer ka, Ano ibig ibig sabihin, sabihin you nun? have reached a certain amount of tax. Oo nga. Kaya doon ka sa level na yan, doon ka Hindi, may privilege ba yun? May incentive? Wala. Wala. Walang incentive yun, pero mas malaking kita doon. Hindi kasi... Malaking negotiation. Kasi sinasabi nila, kailangan mailagay kami doon sa ganung category. Anong meron doon? Hindi. Sinasabi nila, doon sila sa kategory na yan. Kaya Okay. dapat yun ang mag-imbestiga sa kanila. Okay. So, Hindi dapat yung regional. Jurisdictional lang. So, ano talaga, i-audit ba yan o ano? Paano? Kaya nga natahimik Nawala. It's now our sleuthing abilities to look into this. Naintindihan ko na. Maraming Kasi ang alam ko dati parang may closure order yan
Oo Yan na nga, ito. pinakita Diba? ko na Tapos, kanina. tapos biglang, Minawala. natigil eh. Baka na-close na. So, yun kasi sinasabi mo, nung dumidikit na. Pwedeng yun ang ating maging persepsyon. At saka malaki yatang kinontribute. Kasi Hindi, yun ang magiging perception mo as a rational person eh. Di ba? May 1 plus 1 mo. Di ba? Yeah. So it's very safe to have that presumption. Oo, Oo. kaya nga, Unless na magpapakita sa kaya nga, with due respect, nakapagsabi tayo against si Chief Justice. Dahil naman, hindi naman tama din yung statement niya na irrelevant yung funding. Hindi po. Di ba? Maski maski 10 years old, makakaintindi ng ibig sabihin nun. Natatakot ako dun sa ganong mindset, Secretary. Oo. Nakakatakot yun Alam mo, na mindset. doon nga ako nawala ng konting respeto sa ating, well, he doesn't care whether I respect him or not, but para sa akin, tinitingala natin dahil Chief Justice eh. We always look up to the justices of the Supreme Supreme Court. Okay, Oo. tama. Although a lot of them are from San Beda, they may not be really Not good. Hindi. they might not marami be, naman. hindi kasi ako UP ako eh. Oo. Alam mo naman, with due respect, sa panahon ng aking Brad Mm. na brilliant, competent, kaya lang diktador, ang gagaling ng mga justices ng Supreme Court noon. Totoo naman. Tihanki. Totoo. Justice Concepcion. 2 Concepcion yun. There was Tihanki yan. Fernandez, Ramon Fernandez. Si Tama ka. those were the Hernan, yung sa dati. Hindi, si Fernan dito na yan kay Dito na yan. kay Cory na yan eh. Ah. Pero yung sa mga Noong pa. yung magagaling talaga ay yan, yung tatay ni Midaldea yata. Midaldea. Tatay ni Midaldea. Kasi ng mga panahon na yun, kung law student ka, maintindihan mo eh. Yeah, because Kasi yung mga cases na binabasa. si Bitog, yung Oo. one of the best na taxation yan. Justice Bitog. Sila naging foundation kasi ng mga subsequent. So ito ngayon, Kaya pag hindi mo sila binasa, hindi mo naintindihan sabi yung nila batas. magaling daw mag-PR itong mga na-appoint ngayon. Pini-PR ng mga San Beda boys. Well, I don't know, but that's just what I've heard. But when you become an associate justice or chief justice, we always render them respect. Now, for a chief justice na nagpahinga na, for him to go down to the level of being a clerk, ay wala naman tayong masasabi dyan. Trip niya yan eh. Trip niya eh. At saka, sana, it goes along his prestige as Chief Justice. Hindi siya pa balang-balang na magsalita. Hindi Kasi pinupuna kaagad ng taong bayan. At tulad natin, pinupuna natin. Nandyan na ba yung sinabi ng ating Pangulong Duterte dati? Mr. Tapiro? My God, he's really a weak leader. Hindi, meron yung sinabi niyang fiscalizer. Yan. Ay, sa ano? Sa liberal. Ay, sa ano yan? Oo. PDP laban. PDP laban. Oo. Ayun, Na hindi. magiging fiscalizer daw siya. Okay, sige, wala pa muna yun. At Ayun. ito. Ayun. We will fiscalize. Pag may nakita tayong masama, we will raise our voice because that is the essence of our presence here. Kung may makikita tayong Essence of our presence. of our presence in this country. Ha? Tama naman. Di ba? We raise our voice. So kami po, bakit po ang aming is dedicated to that, our program? We share the same sentiments as President Duterte. That he feels that there are things that has to be told to the public. Kasi ang uneducated, maraming uninitiated dyan. So, we are trying to transform it for their understanding. Di ba? So, Hindi, yun pati- po ang purpose natin. Pati lahat po tayo nagko-contribute para sa gobyerno. Di ba? Yes. Maliit malaki nagbabayad ng buwis yan. Oo. Di ba? Yeah, and So, yung- that's why we can call. Ito, talagang, it's not only Jing Paras, it's not only Ricky Rivera and Eli.
Pati yung mga relevant politicians, Edsel Lagman, sila Brosas, they may be, Edsel is not being red tag. So, he can speak his, kasi dati, marami. chairman ng Committee on Appropriations yan sa panahon ni GMA. So, relevant yung kanyang statement na luxurious, callous, irresponsible, yung trip na yon. So, we are only commenting, kaya lang pumasok naman yung kaibigan natin, si CJ, who claimed to be the new spokesperson. Baka nararamdaman nila, Secretary, na sobra na yung yung talk. Kasi hindi naman magre-react ang Malacanang. Well, sobra because talagang kung unethical kasi. kung yun yung pa yan, problema. kung ile-level pa natin sa isang criminal act, it's called heinous act. Oo. Heinous act of extravagance. Heinous act of irresponsibility. Heinous act of callousness. Sa civil code pinagbabawal yan. Yun ang diba? yun ang totoo diyan na nangyari. Ostentatious display of, Of wealth. profound wealth. Yeah. Yun. O bukas. Okay. Yes. Basa lang sandali. Ito yung mga Okay. Lisa. May mga Mula messages. kay Abby Sierra Milagros. Good afternoon po sa inyo. Salire Bautista Hernandez, Bruce Alcantara, Clarence Castro, Jericho Natividad, Karina Joy Garcia, okay, at Jason Sebastian. Okay, Yun Secretary. po. Marami pong salamat sa mga messages nyo, ha? Okay? Patuloy lang po kayo makinig dito para sa inyong mga sumbong, reklamo, o kung kailangan nyo lang ng tulong, magpadala lang ng liham sa rushd0817@gmail.com. Okay. Marami pong salamat. Magandang hapon. Okay, maraming Bukas salamat. uli. Makasama ako pa rin Bukas po ulit. niyo.